tagkanta migsoon solo. Lupang sihangan, naliligalig sa kaguluhan, at sa mura kong isipan, mulat na sa digmaan. Tunay na sinasabi sa kasulatan, bansa sa bansa'y maglalaban-laban. Titigil lamang ang alitan at maghari ang kapayapaan, kung si Jesus ay tanggapin sa bawat puso ninuman. Sulong, sulong kaibigan para sa Diyos at sa bayan. Ihayag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Ipangaral ang kaligtasan sa bansang kinagisnan. Langing kay Jesus, kapayapaan ay makamtan. Ilog ng mundo'y saan tutungo kung hindi tayo magbabago. Ihayag ang banal na ebanghelyo saan man dako sa lahat ng tao. Sulong, sulong kaibigan para sa Diyos at sa bayan. Ihayag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Ipangaral ang kaligtasan sa bansang kinagisnan. Natanging kay Jesus, kapayapaan ay makamtan. At maghari ang kapayapaan kung si Jesus ay tanggapin sa bawat puso ninuman. Sulong, sulong kaibigan para sa Diyos at sa bayan. Ihayag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Ipangaral ang kaligtasan sa bansang kinagisnan. Natanging kay Jesus, kapayapaan ay makamtan. Sulong, sulong kaibigan para sa Diyos at sa bayan. Ihayag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Ipangaral ang kaligtasan sa bansang kinagisnan. Natanging kay Jesus, kapayapaan ay makamtan. Sulong, sulong kaibigan. Sulong, sulong kaibigan. Sulong, sulong kaibigan. Sulong. I can hear the sounds of His coming everywhere. In the headlines, resounding by the score. It may be another earthquake. Ito sa mga pag-ampun, Lord, kami mo dalay kong kasabalay katapusan. Salamat, Lord, guys, sa iyo naghatay ka naman sa kinabuhi ang magituloy sa pag-sustain sa aming kinabuhi, kaya sa protection. And when I hear the sound of marching, hear the sound of battle cry, then I know
even now it may be night, and I sila Ginoo sa pagpitong kayo. hear the sound Bangon Ginoo. is coming everywhere. They're getting Ang buhatong patong sa each Ginoo. day, Wala sa mga balita ang tungod sa Ginoo. and they'll shed Idol ka sa mga katapusan. Sa nahuli ka ng mga radio station, sa assistance sa pagkalupa. Idol ka pa namin sa kasama sa purpose. Sa prayers, sa finances, dahil na mo mawali ang imong mga pulong Ginoo. Salamat, salamat o Diyos. Tugyan ganitanan sa pangalan kay Sunang Filipino. as I Bless see every family. Lord restore Jerusalem, Salamat Lord. Bisan pa kini mong buluhaton ug ang and I programa karon. hear Ang the tugyan sound diha of karon. heaven Sa pangalan ni as Jesus. a rushing mighty wind has God pours His Spirit out of Good morning kay Jerry Gapa, kay Telma Ricadio, Marites Andu. revival sounds, not just here, but Again from Helen Madahis sa UPC Teachers Village Kalinan, under Pastor Romeo Rolida. Amen. Dalaga ng Diyos, kumusta? Sa tanang taga Kalinan. Salamat kayo sa maong awit maigsuon. The sounds of His coming. Amen. Talaga ng Diyos. O nga ning taknaan mo ato tagilayon sa ato ang pagtuon. We understand that we are discussing the kingdom of God. Klaro kayo ang balang kasulatan maigsuon sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and as a witness unto all nations, and then shall the end come. Ato nang ilatag nato pag-usab ang mga bersikulo sa balang kasulatan nga nagpamatuod nga kini ang gitawag natong kingdom assignment nga atong iwali ang maayong balita may tungod sa gingharian. Isugdan nato ang atong discussion maigsoon sa Genesis, no? Na ang pinakaunang libro sa balang kasulatan nga naghisgot sa gingharian, no? Ato ni mabasa sa Genesis 1:26. Matod pa niya, then God said, let us make man in our image, in our likeness. Let them rule or have dominion over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So, muna ang atong the mandate of the Creator for mankind was rulership and dominion, leadership and rulership. No? Then, atong nahisigutan, atong milabay that ang logical nga conclusion nga ang usa mag-derive gikan sa maong senaryo that first of all, that government is God's idea. No, ang kingdom or government is God's idea. It is so from the beginning. And second, that the absence or lack of correct government will always lead to chaos and disorder. Ang kakulang sa correct nga government
kini maghatod ngadto sa kalibog o sa pagkakayamukat. And third, wherever there is chaos, disorder, or lack of productivity, the answer is correct government. Bisag asa dunay kasamok o kaguliyang o kulang o gitawag productivity, ano mga baton mag productivity kung chaotic na kayo ang kalibutan, no? So nagakinahanglan siya o ang tubag is correct government. So kinahanglan nato ang government. The reason why we need to pray for our political leaders nga ang interest lamang sa gingharian sa Dios, nga mao ang pagkamatarong, pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo, mao'y mag-prevail dili ang personal interest. So ang interest lamang sa hari, sa iyang gobyerno o sa mga katawhan ang butang nga himuon sa mga leaders o kinahanglan dili usikip ang gitawag nga personal nga interest. Atong nasayran nga ang pagkahulog sa tao, no, na record kani sa ikatulo nga kapitulo sa Genesis, ug mao kini siya ang resulta sa pagdeklarar sa tao og independensya gikan sa gobyerno sa langit, ug nagresulta kini sa kasamok o gitawag nga social and spiritual chaos. Sa dihang ang tao nagdeklarar og independence gikan sa gobyerno sa langit, sa dihang ang tao nakakomit og rebellion against the government of heaven. Now, sukad mao kadto ang gitawag nga dako, fatal fall gikan sa gitawag divine grace sa Dios. Ug ang tao nagasuway sa pag-establish og usa ka porma sa gobyerno nga gitawag og self-government aron nga iyang ma-alleviate ang internal o external chaos, no, nga kanunay na experience ug nasinati sa tao human ang tao magrebelde batok sa Dios. Tinuod, no, nga ang kalibog, ang chaos nadayag gini sa natural nga physical creation, ug ang tao gimanduan sa maghimog nga magbaton og pagbulutan sa yuta na panapakyas tungod kay ang tao mirebilde man batok sa Dios. So this is the reality behind the statement of the first century biblical writer Paul. Matud pa niya sa Romans 8:19 to 21 kung atong basahon sa inyong mga balaang kasulatan. Mas mayo nga kung naa ka mo'y balaang kasulatan, tanawan niyo diha sa Roma 8. Roma 8:19 ngadto sa 21. Atong basahon kini magsuon sa English version. It said the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Gusto natong basahon kini sa Cebuano version. Good morning day kay Lister, no? Good morning sa imo, Lister. We'll just talk perhaps after this. Sa Bisaya matod pa niya kay ang tibuok kabuhatan. Okay? Sa to pa ang creation nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. So ngano man nga gihuwat
Mahinamong gihuwat ang pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kaysa diha nga ang tao nakasala man became an orphan. So from that time on, when man implemented this what we call self-government in the absence of the government of heaven, ang tao nagmao-mao na lamang sa iyang kaugalingong paagi, lungdan nga gihuwat kadtong gitawag nga pagpadayag sa mga anak sa Dios. Then sa bersikulo 20, kay ang kabuhatan bisan pa ang kinaiyahan na ilalom sa kawangan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagapamutang niini diha uban sa paglaom. Kay ang kabuhatan ipahigawas raon niya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug makaambit kini sa himayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. So what happens is that when man rebelled against God, not only man suffers but even the creation. Bisan pa ang kinaiyahan, ang kabuhatan, tibuok kabuhatan, nagsuon, nagaantos. So, mahinungdan, matod pa niya, kinahanglan nga muabot ang itawag pagkapinadayag sa mga anak sa Diyos. Sa 21 to reiterate, matod pa niya, kay ang kabuhatan ipahigawas sa unya. Gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. So ang statement ni Paul nagpadayag nga sa kamatuoran nga ang gobyerno mag-aapekto dili lamang sa mga tao sa yuta apan sa gitawag usab nga yuta o physical environment. Ang pangagamhanan usa kini ka seryoso nga trabaho. Ang gobyerno usa kini ka seryoso nga trabaho. Sa dihang gisalikway sa tao ang gobyerno sa langit, ang tao na himong source of his own governing program. So what happens is that the earth rejects the heavens government. So the earth now became the source of his own governing program. Sa ito pa nag-independente ang yuta pinagi sa rebellion sa katao. O ang resulta sukad ni adto nagpamatuod nga nagakinahanglan gayud kita og panabang. Tungod kay ang tawhanong paningkamot will always fall short. The reason why, matod pa niya sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasalaman og nakabsan sa himaya sa Dios. So we lost that glory. So when man lost that glory, ang tanan niyang mga attempts will always fall short. Di ba? Now, so the Creator's intent was to administrate earth government from heaven through His image or nature in man, and thus manifest His nature and character on earth. Ang katuyuan sa magbubuhat nga mao nga iyahang pagadumalahan ang yuta, ang gobyerno sa yuta gikan sa langit pinaagi sa image, okay, sa kinayahan nga diha sa tao nga mapadayag ang kinayahan sa Dios o karakter sa Dios diri sa yuta. Ang gobyerno o sa ka-unique nga struktura apan kini siya misunderstood, wala kini masabdi. Ni higayuna ato ihulagbuhay ang gitawag corporate kingdom government. Ang gobyerno usa ka by corporate leadership mao ang gikinahanglan. The reason why kung atong balikon lister sa Genesis 1:26 matod pas Ginoo, let them have dominion. That is what we call corporate leadership.
No, kinahanglan magtinambayungay ang tanan nga tao. The human entity, no, must collaborate each other. Mao ni siya ang gitawag the theocratic order of a king of kings as partners in governing. This is what we would call the kingdom of heaven. The kingdom government concept is God's idea. Hinunua sa dihang gisalikway sa tao ang gobyerno sa langit, wala siya laing choice kundili sa pagdawat sa usa ka alternative nga gitawag di alternative, the disappointing plethora of human attempts at government. Ato pa iya na lamang no nga paagi. So sa dihang ang katawhan sa Israel may biya sa Ehipto nga na-record sa Exodus, ang Dios mimando kang Moses nga tambagan ang mga tao nga sila pagagamhan sa mga balaod sa langit ug ang Dios magagiya mismo kanila ingon nga ilang langit nun nga hari dinhi sa yuta. So ang unang lakang sa plano sa Dios aro iyang i-reinstate ang gingharian sa Dios o sa langit diri sa yuta sa makausapa sa paggamit og gamay nga nasod nga naulipon nga gitawag og prototype. Okay? Gipadayag sa Dios ay ang balaanon nga tinguha pinaagi kang Moses sa dihang miingon sa Exodus 19:5 verse 6. Yun siya sa English, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. So these are the words you are to speak to the Israelites. So, yan ang higayuna sa journey sa mga katawhan sa Israel from Egypt to the land of Canaan, the land of promise. Ang Ginoo nakigsulti ng Moses nga matud pa niya sultihi og tambagi ang mga katawhan sa Dios. Karon kung kamo magatuman kanako og inyong tumanon ang akong mga pakigsaad nga gikan sa tanang mga nasod, kamo mahimo nakong gitawag nga treasured possession, mahimo nakong bahandi nga bisan tuod ang yuta ako man, kamo alang kanako mahimong gingharian sa mga saserdote o balaan nga nasod. So matod pa sa Ginoo, isulti mo kini sa katawhan sa Israel. So dinhi maigsoon makita nato ang katuyuan sa Dios alang sa nasod nga pagagamhan sa gobyerno sa langit, nga gikan sa langit, iyang ipadayag ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Ang Israel rejected theocracy, the rule of a gracious and loving king who would protect and provide for them. Instead, they substituted a king for the king. They substituted for a king, small letter K, for the king, alang sa king, big letter K. Ilang giilisan, kambyuhan hinuunuan nila ang sa hari, alang sa hari. Sa hari sa ato pa tao, sa hari nga mao ang Dios. Nagsulti na daan ganiha ang Dios, kamatod pa niya, kamo akong gingharian, ako mao ang hari, pero gisalikway kini sa katawhan sa Israel. Hinunua, nagasinggit sila, matod pa nila, hatagi kami hari. Mato, ilang gihimong hari maigsuon, dipili nila si Haring Saul. So ang pagkahulog sa tao, dili pagkahulog gikan sa langit, kundi ang pagkawala sa gingharian o kingdom government
sa langit dinhi sa yuta. So, any honest human taking a serious look at the conditions of our planet would have to conclude that the earth is in need of a new, or in this case, an alternative form of government. So, tungod ni ana, kung atong tanawon sa seryoso nga paagi, ang condition sa planeta nga gitawag og yuta, earth, nagpasabot nga nagakinahanglan kita og bago o alternatibo nga porma sa gobyerno. Kining maong spiritual, social, economic, physical, environment, and cultural condition sa yuta nagikinahanglan gayud og pangagamahanan gobyerno nga mas superior, no, sa bisan unsang gobyerno nga giimbento sa tao. Malagmit ang tubag sa kinahanglan sa tao alang sa epektibo ug matarong nga pangagamhanan, makaplagan lamang sa mga pulong nga giluwatan sa atong Ginoong Hesukristo. 2000 na katuig ang milabay sa dihang siya mianunsyo sa iyahang primera nga misyon o mikomento siya sa kahimtang sa tao. Sa Matthew 4:17, matud pa niya, sukad ni adto si Jesus misugod sa pagwali nga nagaingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit ani ana. So makita nimo maigsoon nga ang Ginoo hilabihan siya ka consistent sa iyahang gitawag nga katuyuan nga siya miari sa yuta. The first one is that when God came to create the earth, the heaven and the earth, and creating man. And that was forfeited by man because of rebellion. But yet, God is very consistent of His original plan and mandate for man. The reason why Jesus came and started to preach, the Bible said in Matthew 4:17, when Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is near. Diba? Pag inulsol mo kay ang gingharian sa langit, aniya na. Kisay may abot niya ito higayuna, ang may abot mao si Jesus Christ. Nganong mingon man siya nga ang gingharian sa langit, aniya na. Kay sa pagtuon nato sa papel sa usa ka ambassador, ang makikita sa usa ka ambassador equivalent ni sa pagkikita sa usa ka nasod. Equivalent kini sa pagkikita sa hari o sa pagkikita sa gobyerno. So nungdan nga matpa ni Jesus Christ, pag ginulsol kamo kay ang gingharian sa langit ani ana. Sa Matthew 5:3, Jesus Christ miingon, bulahan kadtong mga kabus sa espiritu kay ila sa mga sama kanila ang gingharian sa langit. So dinhi maigsuon atong matikdan nga ang assessment sa here we note that Jesus' assessment rather of man's spiritual and social hunger and poverty of soul can be satisfied only by receiving the kingdom of heaven. So dinhi maigsuon nakita sa atong Ginoo nga ang iyang social, spiritual nga kagutom o spiritual o social nga kakabus sa iyang kalag matagbaw lamang kini pinagi sa pagdawat sa gingharian sa langit. So, usay gitanyag sa Ginoo, gingharian, gobyerno sa iyang nasod. Okay? So, the kingdom is the only source of true joy for the heart of man. Ang gingharian mao lamang ang bugtong tinubdan sa tinuod nga kalipay
alang sa kasing-kasing sa tao. Hinungdan nga matud pa niya sa Roma 14:17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ni ilimnon, kundi pagkamatarong, pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Sa ito pa, ang gingharian lamang sa Dios ang bugtong nga tinubdan nga magahatag og katagbawan sa tao sa iyang espirituhanon o physical nga kagutom ug kakabus. Ang gingharian lamang sa Dios ang iyang gikinahanglan. Okay? The kingdom of heaven is near or has arrived, Jesus said sa iyang mga pamahayag. So, ang konsepto sa gingharian naga-originate kini sa huna-huna sa Dios. Ug mao kini ang original nga gitawag governing system nga gidisenyo sa Dios alang sa yuta. Ug ang ideal nga konsepto sa gingharian usa kini ka pinasahi, unique, distinctive, and provides for the greatest benefits to its citizens. Nagahatag kini og dagko nga mga benepisyo sa iyang mga lumulupyo. And the ideal kingdom is such a beautiful idea that only God could have thought of it. Wow. Kining mga ideal nga gingharian, hilabihan usa ka matahom kaayo nga panghunahuna o ideya nga ang Dios lamang mao ang naghunahuna niini. Ug mao lamang kini ang sistema sa gobyerno nga nagadala sa kalinaw, kaangayan o katumanan sa pangandoy sa tao sa kasing-kasing. Gigamit na po ang termino nga ideal kingdom concept tungod kay sa history ang tao nagasulay sa pag-imitate, pag-duplicate sa disenyo sa gingharian sa langit diri sa yuta, apan ang tao ingon nga resulta na disappoint lamang. So gisud naman nila they pattern, but the pattern was not exactly the same. Tawag na siya magsuon og imitation. Na gingharian, daghang tadunggan gingharian, di ba? Pero violente nga klase sa gingharian na ay paglupig, no? Pero ang gingharian sa Dios dili. Kaya ang common denominator sa gingharian sa Dios gugma. Walay gitawag nga subjugation. Walay pagpanlupig, walay pagminaot, walay panghulga. Walay bisan unsang elemento magsuon nga gitawag natong dili kaangayan kundi ang tanan kaangayan kayud magsuon kung nata sa konteksto sa kingdom. O ang paningkamot sa tao sa pag-establisar og kingdom government nga ugna lamang og defective, oppressive, destructive models nga dili lamang kay kini siya na kapigang kulang, no, sa iyahang gitawag dungganong paningkamot alang sa tao, apan kini magsuon nagadulot og negatibo nga epekto sa iyang isig katao. Pananglitan, ang tao bisalikway sa gingharian sa langit ingon nga modelo sa panguna, pagdumala. Pero ilang gi-abolish ang gitawag nga kalinaw o
the abolition of peace and the installation of inferior forms of government. So some governments are better than others, but all are inferior to God's government, the kingdom of heaven. So tanang matang porma sa gobyerno sa yuta, silang tanan inferior sa gingharian sa langit. Ano man? Karon dunay dakong problema giatubang ang tao. Una, kining health crisis. Then, duna na siya interconnected na siya gitawag nga economic crisis. Natural, kung dunay health crisis, apektado ang ekonomiya. Di ba? Then, apektado tanan, social services, apektado. Why? This is because when the resources disconnected to the source, muna nga wa tamawadig paglaom, we continue to connect ourselves to the source, because the only way for the total complete restoration of the kingdom of heaven on earth basically is man to receive the image of God, His righteousness and His holiness, to run a government through the image and likeness of God, through righteousness and holiness. So dinhi ato makita maigsoon kung ato ang padayonon, ang gobyerno sa tao kumpara sa gobyerno sa Diyos. Now, ang Biblia, the most misunderstood book on planet Earth, not only by those who do not prescribe to it, but also by many of those who claim to know and embrace its message. Ang Biblia himo siyang wa masabti nga libro sa planeta nga gitawag yuta. Tungod kay ang ilang hunahuna about the Bible is a book about religion, but it is not. Now, simply stated, the Bible is about a king, about a kingdom and a royal family of children. Ang Biblia unang-una mahitungod kini sa hari, may tungod sa gobyerno sa iyang nasod, gitawag og kingdom. May tungod kini sa royal family of children nga mao, ikaw, ako, o kitang tanan. Gitawag tag royal family. Nga kining royal family, dili lamang kini siya limitado ngadto sa mga nasod nga nagapadagan sa ilang gobyerno pinagi sa monarchy or monarchical. Kundi ang tao mismo, royal family, tungod kay ang Dios kinaghimo nato siya hari. So therefore, kitang tanan royal family. The Bible is not about religion and was never intended to be a religious book. Ang Biblia dili siya mahitungod sa religion o wala usab kini gituyo. Ang katuyuan ni dili usa ka religious nga libro. Rather, its story and message are about the desire of a king to extend his kingdom to a new territories through his royal family. Okay? So, ang istorya sa mga mensahe mahitungod sa tinguha sa hari nga iyang i-extend ang iyang gingharian ngadto sa mga bag-ong teritoryo pinagi sa iyang royal family nga mao, ikaw, ug ako. The Bible therefore is about government and governing. So ang Biblia mahitungod kini sa panggobyerno o sa pagbulutan. Unsa man ang gobyerno? What is government? Government is about order, influence, administration, distribution,
protection, maintenance, accountability, responsibility, and productivity. So, mao kini ang gobyerno. May tungod kini una about order. Ito pa, pagbutang sa tanang butang, pagpahiluna sa tanang butang sa insakto niya nga lugar nga dapit. So, hanay. No? Muna siya ang government. Kaduha, influensya. Kaduha, ikatulo, administrasyon. Pag-administer sa resources sa gingharian sa Dios. Then, distribution of social services. All kinds of services. Whether it is health services. Tanan. Muna tanaw na to siya may igsuon ang Biblia sa component sa usa ka nasod ug sa usa ka gobyerno. Then the government is about protection, to protect the constituents. Muna ang may tungo sa gobyerno. Muna ang Ginoo may igsuon pinaagi sa malunda, they are deployed as our military police, no, to protect, to serve the ears of the kingdom. Then maintenance. So kining government is about leadership and management. Pag yung leadership, kanunay siya naga-inspire na to. Di ta mawad anong paglaom, mo na siyang rule sa leaders and leadership. Pag yung management sa pagbutang sa tanang butang diha sa order. Di ba? Then, maintenance and then accountability. Kadto mga taong gina-deploy, kinahanglan hatagan sila sa authority, responsibility, o accountability. Responsibilidad, autoridad, o pagpanubag. No? Ang pulis nga gi-deploy sa gobyerno nga magmando diha sa trafiko, tagaan sila authority muna sa dihang mudupa sila bisag gamay kaayong tao kanang magmando diha sa traffic. Tanan muhunong because gitagaan na sa gobyerno og otoridad. Pero samtang gitagaan ang otoridad, gitagaan po nagresponsibilidad og tulubagon. Di ba? Then, productivity. Kinahanglan continuous ang production. Muna ngayon siya sa Genesis 1:28. Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it to produce, reproduce, and distribute. To train, retrain, and to deploy. So technically speaking, government is the person, group, or organization that executes the functions of governing. So ang gobyerno mao ang usang katawong grupo o organisasyon nga nagapalihok sa function sa gitawag pagbulutan. So this is manifested in the exercise of authority and jurisdiction over territory and a citizenry. So kini siya maigsuon mo madayag sa pag-exercise sa tao, sa grupo, sa organisasyon, sa iyang otoridad, sa iyang jurisdiction, ibabaw sa iyang teritoryo o sa tibuok katilingban. So government was first established by the command and mandate of God to Edom and incorporates the need to order, work, oversee, guard, and protect. So, ang gobyerno unang pasiugda, gi-establisar, pinaagi sa kamanduan o mandato sa Dios ngadto kang Adan.
o gi-incorporate ang pagkinahanglan og hanay, order og trabaho sa pagtan-aw, sa pagbantay ug sa pagpanalipod mo ang gobyerno. Mabitaw nga nato sa muslugan moto sa atong kapulisan, to serve and to protect the citizenry. Ang atong mga military to protect our country, the nation. No? So mo na ang ilang trabaho. So the roots of government in the Western world reach back to the world of the Greeks. In Greek, government meaning called Kubernites or Kubernetes. How would you pronounce this one? Literally means to steer, to pilot, or to act as a rudder. So mahimong ang gobyerno sa kini ka giya. Without law and government, we have chaos. Kung walay balaod o walay gobyerno, so gubot ang resulta. Naran ko sa manasod nga wala sila mag-aina sa rule of law. Diba? Kasagaran mga rebelde, mga tao. So magmugna siya, gitawag nga civil unrest. So government is the power given or derived for the purpose of making and enforcing laws for a certain territory. And another thing is that governing incorporates the concepts of both power and authority. So ang pagbulutan, panggobyerno, nagalakip kini sa mga konsepto nga mao ang gahom o otoridad. So sa dihan tagaan ka og gahom, at the same time tagaan ka og authority. So kining duha, these two are distinct from each other and must be fully understood in order to appreciate the proper context of government. So kining duha, ang gahom ug ang otoridad, kinahanglan masabtan pag-ayo. Sa ingon ni ana, mas ma-appreciate nimo ang gitawag proper context sa gobyerno. Both authority and power must be in balance for government to be successful. Ang otoridad ug ang gahom kinahanglan balanse, no? Aron nga ang gobyerno mahimong malampuson. Authority has to do with the responsibility. So pag yun natog authority, pasabot ani ang imong responsibilidad. Samtang ang gahom power has something to do with the ability. So ang tao pinagi sa gobyerno gihatagan og authority sa ato pa responsibilidad ug gihatagan og gahom sa ato pa abilidad. Mao na kinahanglan dunay training, no? Continuous training so that he can exercise his potential, his ability. And authority has to do with empowerment. O ang authority, nagpasabot kini gitawag empowerment. So the government empowers people aron nga iyang mabuhat ang iyang responsibilidad. While power focuses on exercising authority. Samtang ang gahom, may so naga-focus siya, nagapunting lamang siya sa pag-exercise sa imong otoridad. Authority gives power its legality. Ang otoridad nagahatag og gahom pinaagi sa legalidad. So power without legitimate authority is dictatorship. Ang gahom nga walay lehitimo nga otoridad mahimo kini siyang gitawag nga diktadorya and inevitably results in abuse. Ug magresulta kini sa dili kalikayan nga pag-abusar, oppression, pagdagmal sa uban, pagpanlupig, pagpanghulga. No? So kinahanglan nga ang gahom nga gihatag sa gobyerno sa usa ka tawo gamiton kini not against but for alang sa mga tao. So kung di niya masabdan, magamit niya ang gahom
alang sa oppression, destruction. So authority gives powers or power its rights. Patinindutan ni Mike Soon, no? And authority is the key to successful government. If the ruling power does not have authority, it cannot govern. Diba? Hinumdum ta. Mga itong presidente na ngayon o gitawag nga emergency power from the Congress. Pero nakanindot sa kingdom, tuon kay ang kingdom, ang hari, dili na mangayo gahom gikan sa Kongreso ug Senado. He has all the power. So mo na kanindot sa kingdom as compared to democracy. Diba? So if the ruling power does not have authority, it cannot govern. Kaya kung ang ruling power wala siya otoridad, dili siya makabuot. The authority to govern either is given by way of a popular vote or derived by way of inherent authority. So may mga authority nga gikan sa popular vote. Sa kingdom, kining gitawag nga authority is inherent authority. Okay? And earthly governments derive their authority from the people, either through a process of choice or by usurping authority through force. So na ginatawag natong kudita. No? So kaya nga naman ang ilang otoridad gikan sa mga tao. For instance, a president or premier or prime minister is imbued with authority by the people who voted him or her into power. Sa mapanalitan, sa presidente ug prime minister, ang ilang otoridad gikan sa mga tao nga nagabuto kanila ngadto sa gahom. In kingdoms, however, authority is inherent and a product of the rights of ownership. Pero sa gingharian, ang otoridad inherent or built-in. No? Produkto kini sa the rights of ownership. Magbuot yun ang Ginoo. Kaya nga naman, siya naghimo sa langit ug yuta. Siya naghimo sa tao gikan sa abog sa yuta. Siya naghimo sa tanang butang. Siya tagiya sa tanang butang. Siya tinubdan sa tanang butang. Siya magbuot. Di ba? Maningon ang si Jesus Christ magkampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga naa sa langit. Ha? Pagbalaanon ang imong pangalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, ang imong pagbuot may matuman dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Yang pagbuot may matuman. Kaya naman, siya may tagiya. Siya tinubdan. Ug siya mo'y nagbuhat sa tanang butang. So, kini nga konsepto crucial kay kini sa pagsabot nato sa kinaiya sa mga gingharian. Ang otoridad sa Dios ingon nga hari built-in or inherent. Walay naghatag niyag authority. Kay inherent na ang authority. So, tungod ni ana, kini maigsuon usa ka palaisipan nga sa mga panahon nga ingon niini, no? Ang number one, ang superior nga gobyerno, ang gobyerno sa Dios. Kaya nga naman, siya naghimo sa langit ug yuta, naghimo sa tao gikan sa abugi sa yuta, naghimo sa tanang butang, busa, kung doon na may atong masandigan, walay lain, kundi ang gingharian sa Dios. Ang Dios o ang iyang gingharian. Mahinungdan nga matod pa niya sa Matthew 6:33, busa maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong ug tanan kining mga butanga igadugang ra kaninyo. He has authority because of who He is and because He created the earth and everything that lives on the earth. Adunay gahom ang Dios tungod kung kinsa siya. Ug siya ang naghimo sa langit ug yuta ug ang tanang buhi nga naa sa yuta. Hinungdan si Jesus Christ gaingon
ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gikahatag kanako. Ang iyang amahan adunay ana kani ang tanang otoridad ug iya kining gihatag, no? Doon na siya katungod sa paghatag niini ngadto sa iyang anak. So gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Kini nga bersikulo maigsoon o nagpasabot nga duha. Ang Dios iyang gihatag sa tao kini mao ang restoration sa dihang mingon ang Ginoo sa tao ug sila magabot na forfeited to tungod sa rebellion. Wa na ilain pang midyos kinahanglan ang Dios magpakatao. So ang Dios ingon nga espiritu gihatag niya sa tao tungod kay ang tao nagpabilin nga katambayayong sa Dios sa bisan usang butang himuon niya diri sa yuta. Kung usab ang ato ang position dili siya bilateral kundi dili unilateral. So gibutan ni sa usa ka parte. Ang tao igo na lamang mudawat niini. Tawag ni siya unilateral. Kamugnaan lamang sa usa ka parte ang Dios. So ang tao mudawat na lamang sa gitawag nga provision sa maong balaod. Gihimo sa Dios ang tao ingon nga iyang katambayayong diri sa yuta. Hinungdan nga siya nagpakatao. Now, the governments of this earth get their authority by way of vote or violence. So bang mga nasod ipaagi nila kudita. So bang manasod ipaagi nila gitawag democracy, democratic way. Pinagi sa buto sa mga tao. Sa parliamentary democracy pinagi sa sa buto sa parliament body. Sa republic democracy sama sa Pilipinas pinaagi sa buto sa mga tao. So it is not inherent authority. Dili siya inherent nga authority kay gikan man siya sa mga tao. The only government on the earth that represents inherent authority is a monarchy. So kayong monarchy sa to pa mga harianon. A king has the power and can give it to whomever he chooses. Ang Dios adunay gahom, ang hari adunay gahom, ug nga ihatag ni iya kini sa bisan kinsa nga iyang gipili. So all other governments are formed by casting a vote or by launching a revolution. Nguban pinaagi sa pag cast og buto, nguban pinaagi sa paglusad og revolution. In the final analysis, all human governments are substitutions for the ideal, no matter how good this governance might be. So sa laing banda, ang tanan nga tawhanong gobyerno hulip lamang sa usa ka ideal nga mao ang kingdom of heaven. Bisag unsa pa kanindot niini, kay apan kini sila maigsoon hulip lamang. Pan ang original nga gihulat nato mao ang kingdom of heaven. Tanaw nato ang pipila ka gitawag attempt sa gobyerno o sa tanang istruktura sa rulership. The most important one will be the form of government or governing we call feudalism. Nadugo nato kayut ning feudalism. Kining feudalism naga-describe sa governing or ruling system that was established by virtue of the power of ownership. Kini gitawag feudalism nga nagahulagway sa governing or ruling system nga gi-establisar pinaagi sa gahom sa pagpanagiya. As a matter of fact, the authority in this system was called feudal lord, meaning a landowner. Okay? Muna matagiyag mga yuta, kitawag sila landlord. Ang ilang gahom, gikan silang pagpanagiya sa yuta. Now, during the early Middle Ages, the economic and social power of societies were related to agriculture. Therefore, land was the key source of power. Sa
unang mga panahon, no, sa gitawag Middle Ages, ang ekonomiya o ang social power sa katilingban, aduna siya kalambigitan sa agrikultura. Nga ang yuta maoy pinaka tinubdan sa gahom. Nga kung doon na kay yuta, doon na kay gahom. So gitawag na sila landlord. So man who owned the land, owned the power. Nga ang tao nga doon na yuta, doon na gahom. Mabitaw nga sa bang mga gingharian, mangilog sila, makigubat og laing nasod ilugon, automatic mahimo nilang gitawag nga expanded territory. So when land is power, then whoever owns the most land controls everyone and everything. Busa ko ng yuta gahom, ang bisan kinsang nagapanag-iya sa maong yuta nagakontrol sa tanan nga tao o sa tanang butang. So diri nagapanukad ang ideya sa gitawag real estate. Landowners were the ones who were considered to possess real estate. So ang mga nagapanag-iyang yuta, sila mao ang gikonsidera nga magapanag-iyaw gitawag real estate. The landowner was the lord of the land. So ang tag-iya sa yuta gitawag sa Ginoo sa maong yuta. Thus we find the word landlord used to describe those who owned land. So diyan nagsugod ang gitawag nga landlord, nagapanag-iyang dagkong mga yuta. Diba? So therefore the primary pursuit of all who desired power was land. So kaniadto ang tanan nga nagtinguha og gahom kinahanglan makabaton sila giyuta. Landowners were known as lords and eventually became the rulers of their land. Mga tagiyag mga yuta na ila sila ingon nga mga lords. Ug sa ulahi gitawag sila mga rulers of their land. Di ba? So, the more land they own, the greater their lordship or rulership. So, the more nga sila magabaton og yuta, mas mudako ang ilahang gitawag nga lordship o rulership. Kita nimo sa una, mga bangi. Ang bangi sa tagiya sa mga yuta. So, individuals who owned significant parcels of land became known as kings. So kadto mga individuals nga nagapanag-iya og mga yuta, bahin sa mga yuta gitawag sila mga hari. In other words, the prerequisite for becoming a king was the ownership of land. So sa laing pagkasulti, ang gikinahanglan aron mahimong hari mao nga kinahanglan ang tao makapanag-iyag yuta. So gitawag usab kini drigi kan usab ang idea sa gitawag earthly kingdoms. O din himugso ang gitawag earthly kingdoms. Kingdom was the word used to describe territory over which a local king or landowner ruled or exercised ownership, right, and authority. So ang gingharian gigamit kini nga pulong sa paghulagway sa teritoryo ibabaw sa mga tao pinagi sa local king o gitawag landowner nga magabuot og nag-exercise sa iyang pagpanag-iya o sa iyang otoridad. Diba? So, pero sa gingharian may son dili siya tag-iya tanan kay siya may nakimo. Sa tawhanong gingharian mangilog kag yuta pinagig-away gubat or pinagi sa palit. So it is also important to note that because all the land was personally owned by the landlord, then private property was not possible. Thus, all the people who live on and work the land did so at the pleasure of the mercy of the king or landlord. So, butang atong timanan nga tungod sa yuta nga gipanagihan lamang sa katawo o landlord busa ang gitawag nga private property, no, dili posible. Sa ingon ni ana, ang tanang mga tao nga nagapuyo o nagatrabaho sa maong yuta
sa kahimuot ug kaluoy sa hari ug sa ilahang landlord. So ang tanang butang nga naa sa yuta, lakip ang mga mananap, tanan nga mga natural resources, uban pa mga materials, gikonsidera kini personal property of the king or lord. Di ba? So diha nagsugod kini maong idea about feudal or feudalism. In many cases, in many cases where the lord or king was kind and benevolent, the people who live, work, or serve on his land enjoyed the benefits of his kindness. And because they made his land productive and added prosperity to him, he provided, protected, and cared for them. So tungod sa pagtrabaho sa mga tao, na may lambo, ang iyahang bisamot siyang kadato, so iya pod nga atimanon o panggaon ang mga tao. Mahinungdan, ang maayong hari, no, mag-attract siya daghan kaayong mga tao sa iyang giharian. Kaya kitawag feudalism o sa kini konsepto sa panggobyerno, no, gikan sa original nga gobyerno dito sa Garden sa Eden. Ang unang tao nga si Adan nga tawag sa iyang kaugalingon nga landlord of the earth. So sa Adam, unang landlord. Ang original nga plano, feudal system where all men serve as kings and lords of the earth, ruling not humans but the animal, plant, bird, and water kingdoms. Pero ang original nga konsepto sa giharian mao ang pagbulutan ibabaw sa mga mananap. Tanang mga butang dili ibabaw sa tao. Mao na ang original. Nindot nga subject may igsoon, and this time around iwa naman tayo igong panahon. Imbitaron ko kamo sa pagpamalandong. Samtang mamalandong kita matuta sa mga pagampo. I can hear the sounds of His coming. Nalaygon o mahigugmaon nga Diyos, salamat Ginoo. Sa gayon nga magitugod nga kami makaalagad daw sab sa mga katawan sa paghatag og information labot sa mga pulo. Tungod sa imong giharian o Diyos, Lord God, we continue to ask you, blessing your people after blessings. Healings after healings shall be upon your people. Salamat Ginoo. Proteksyon ang tanan Ginoo gikan sa hulga sa coronavirus. By the authority of your words and by the power of Jesus' name. Kabunan sa mga hamili na dugo, kabunan sa mga dili kita gamahal kamo. Deploy ang mga manulunda Ginoo sa pagkamalipod sa mga katawan. Kaya sa health crisis, sa kanangatan sa kalasgasyahan, at kadautan ng proteksyon ng mga katawan. Salamat Ginoo. Look to you, all the Filipino Brave nationwide worldwide, and all our government officials, and leaders, and workers, church leaders, and the bless them. Kumit ug tugyan ko tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngalan ni Dr. Mike News sa DOXXM 97.7 FM, Technical Department, DG Gaga, ug ang AKMGC Bunawan, manamilit og mingon, kini si Pastor Nick Perez. Manamilit og mingon, God bless you and remember, we love you. His name be lifted higher. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like at Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any question or comments, get in touch through the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email nickperez.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in.
Until next time.